Hindi katulad sa Amerika kung saan sa social media na ang labanan ng mga kandidato tuwing eleksyon. Dito sa Pilipinas, hindi pa rin daw gaanong nakikita ng mga politiko ang kahalagahan ng social media sa kanilang kampanya. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Bagamat sinasabi nga Jessica na nangunguna ang Pilipinas sa paggamit ng social media, tila hindi pa ito na ma-maximize ng mga politiko sa bansa. Bagay na malaking epekto sa botohan. Social media ang sinasabing isa sa mga nagpanalo kay US President Barack Obama noong 2008 para siya ay maging kauna-unahang African-American na Pangulo ng Estados Unidos. Bagay na kanyang muling ginamit noong 2012 para ma-re-elect. At ngayong papasok na naman sa eleksyon ng Amerika sa susunod na taon, ang matunog na babasbasan ni Obama bilang kanyang kahalili na si Hillary Clinton, piniling i-anunsyo ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa pamamagitan ng YouTube. Ayon sa mga political at social media expert na nakausap ng GMA News, batid na kasi ng mga political strategy sa Amerika ang bisa at kahalagahan ng social media. Naging mainstream yung social media. If Barack Obama fully throws his support behind Hillary Clinton, he can use that network to support Clinton. Ginamit nila yung social media to get volunteers. Number two, to also get campaign funds, yung mga donations. Ang mga volunteers na nakuha nila sa social media ang matindi umano ng kampanya para kay Obama at sa pamamagitan ng platform na ito, naisulong at naipaliwanag ang mga isyong ipinaglalaban ni Obama. Sa Pilipinas, sinusubukan na rin daw itong gawin. Pero hindi tulad sa Amerika, tila hindi na ma-maximize ang bisa ng social media. Kung ano yung ginagawa nila dati sa print, no, sa dyaryo, even sa TV, no, parang in-extend lang nila, nilagay lang nila sa internet, sa social media. So, nag-iba lang yung medium, pero yung pamamaraan ng paggamit, pareho. Somebody has to bring it from social media into localized smaller groups. Yun yung power ng social media na ginamit nila Barack Obama. Ang nagde-defend sa kanya every time na siya yung aatakihin are small groups. They are also the ones who mobilize money for him during his campaign. Kaya naman sa Pilipinas, puro post lang tungkol sa aktibidad ng politiko, larawan at video ang makikita. Tila takot daw kasi mga politiko na gamitin ang internet para makipag-interact sa mga potensyal na botante. Bagay na magagawa lang sa social media. Si Jerry Liao, tinanong na raw minsan ng isang kumakandidatong Pangulo kung bakit hindi niya minamaximize ang internet. Sinagot daw ito ng presidential candidate sa pamamagitan ng paghahambing sa social media sa isang boxing ring. If you enter social media, it's like you're inside, tapos marami kang kalaban sa loob, no? At hindi mo alam kung sinong kalaban mo. Sabi niya, bakit ako magpapabugbog dyan? So kung ganun ang labanan, might as well not enter the ring. Kaya naman sa ngayon, nagsisilbi lang information platform ang social media sa bansa. Ang mga personal website ni Senador Grace Poe at Davao Mayor Rodrigo Duterte, updated tungkol sa kanilang mga aktibidad at mga pahayag tungkol sa ilang issue. Pero ang personal website ni DILG Secretary Marojas, tila hindi na na-update mula noong election 2010, habang si Vice President Jejomar Marbinay ni walang personal website. Kung gagamitin daw effectively, Jessica, ng mga politikong tatakbo sa 2016 ng social media, dapat pag-aralan nila ang mga detalye at data na nagmumula rito. Pinakamahalaga yung demographics ng mga nasa internet at gumagamit ng social media sa bansa. Hindi kasi katulad ng TV, radio at dyaryo, pwedeng targeted ang kampanya sa internet, lalo pat kumpara noong mga nakarang eleksyon, lumalaki lalo yung bilang ng mga kabataang botante na aktibo ngayon sa social media. Jessica? Pero sa pagkakaalam ko, Rafi, hindi lang mga kabataan ang aktibo na ngayon sa social media. Mga nanay, mga tiya, kahit mga lolo't lola, nasa Facebook So may potensyal ito. Yun na nga, Jessica, sinasabi nga nasa 40% o 44% yung internet penetration sa bansa at 40% dito ay nasa social media. So talaga napakataas na potential niyan. Sa 100 million na populasyon ng Pilipinas, 40 million yan. So sabihin mo ng kalahati dyan, o siguro 1/4 na lang dyan, ay mga potential na makakapag-impluensya doon sa mga boboto mismo sa eleksyon. So napakalaking number yan kapag i-access ng mga political strategies at ng mga politiko, Jessica. So sinasabi ng mga eksperto na nakausap mo, Rafi, ang magiging labanan pa rin sa election 2016 na mga kandidato ay sa traditional media pa rin. In fact, nakikita na natin yan. No? Meron na silang mga poll ads kahit hindi pa nag-uumpisa officially yung campaign period.
Yun na nga, Jessica, talagang traditional na medium pa rin daw talaga yung popondohan ng mga politiko pagdating sa 2016 elections at hindi yung social media na talagang mas malaki sana yung potential kung gagamitin. Yung pondo ay talaga mapupunta pa rin sa radio at sa print at sa mga TV ads na ngayon nga ay nakikita na natin. Pero sana bukod nga daw sa pangangampanya, maimulat din yung mga botante sa mga issue nitong mga politikong ito na very limited ang kanilang oras na nadidiscuss sa regular medium. So talagang dito sana naman nila malalaman ng mga botante kung ano yung mga ipinaglalaban ng mga politikong ito sa pamamagitan ng social media at ng internet, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.